Eto na, pinakita na po ni Secretary Vince Dizon na merong malawakan talagang reforma sa DPWH. Alam ba ninyo na meron palang umaabot ng 11 or 10 to 12 years na hindi na pupromote ng mga engineer sa DPWH? Ngayon lang nangyari na silip ni Secretary Dizon under President Marcos na yung mga qualified, mga nakakabatang mga engineer ay mapopromote na ngayon dahil itinalaga na po, ini-appoint na po ni Secretary Dizon ang mga engineer na hindi ho napupwesto dahil sa walang koneksyon, walang padrino. Ngayon po ay mga bagong district engineer at gagawing mga regional at assistant regional director ng DPWH. Matapos ang massive na pagtatanggal, pagpaparesign, pagpapalit ng mga district engineer nationwide at regional director. Ngayon po may mga bago na. Yung iba kababaihan pa. Okay na okay ito. Nagsalita na po yung isa, sinasabi nga 12 years na silang natenga ang application para maging district engineer. Pero wala silang backer na politiko. Walang nag-i-endorse ng politiko at ma-impluensya sa gobyerno, kaya hindi sila napopromote. Ngayon, ang ginawa ni Secretary Dizon, hindi kailangan ng backer. Hindi kailangan may magrekomenda. Siya mismo ang pumili ng nakikita niyang magagaling na hindi nabibigyan ng pagkakataon ng mga engineer para maging district engineer, assistant engineer, regional director at assistant director. Congratulations, ang ganda nito. At dapat talagang mawala na yung mga korap na mga engineer yan sa DPWH. Malawakang reforma. Nakataya ang karera at buhay dito ni Secretary Dizon kasi alam mo naman, maraming mga sasagasaan yan. Mga big time na yung mga regional director at district engineer. Sa dami na ng kinurakot at payaman na mga yan. Pero hindi ho natakot yan. Ano man ang koneksyon nila sa politika, hindi natakot ang kasalukuyang sekretary. Kanyang ipinuwesto, inilagay ang mga may kakayanan at natabunan ng karera dahil sa palakasan system. Wala ng palakasan. Ayun ang magandang balita. Congratulations sa mga bagong posisyon sa pamahalaan, national, DPWH. Sana ho'y magpatuloy ang magagandang mga development. Update sa mga rehabilitation, pagkumpuni ng mga napabayaang mga project, tulay, school building, highway, puro poste, walang tulay, naubos ang pera, lahat yan haharapin ng mga bagong itinalagang opisyal. Magandang balita po ito. Good news, congratulations sa kanilang pamilya, sa kanilang karera, ng kanilang mahal sa buhay. Ito na yung tamang paraon. Kasi meron talagang totoong political will, implementation ng naaayon sa batas at hindi palakasang system ang ginagawa ng gobyerno. Ayun. Okay? Samantala, paulit-ulit po na sinasagot at karapatan naman ni former Secretary Vitaliano Aguirre II ng Department of Justice noong panahon ni Duterte. Wala daw siyang natatandaan. Wala daw siyang natatandaan o alam kung bakit siya ay nasasangkot sa crime against humanity o human rights violation noong panahon ni Duterte. Yun ang kanyang paniwala. Hindi daw siya kasama sa operation na yan dahil yun ay trabaho ng law enforcement agency. O, tama naman yung katwiran niya. E di, kumbinsihin mo yung korte, ICC. Kasi yun ang naglabas ng pangalan na ikaw ay kasama. Ang mga Pilipino ay magkakahati-hati pang paniniwala yan. Pero ako naman, dahil sa tingin ko, pag ikaw ay Justice Secretary, abogado ka ng mamamayan. Dapat yung mga nasa gobyerno na lumalabag sa karapatan ng mamamayan, dapat ipagtatanggol yan ng Justice Secretary. Baka doon nakita na hindi ginawa ng isang Vitaliano Aguirre na ipagtanggol yung mga biktima ng tukang, mga nawalang buhay. Iyon ang pagkukulang. Nabaliwala yung pagiging abogado ng bayan dahil yun po ang ibig sabihin ng Justice Secretary, abogado ng bayan, tagapagtanggol ng bayan. Ay ang problema na nahimik siya. Araw-araw nagbibilang tayo ng patay, libu-libong patay sa loob ng Duterte administration. Walang ginawa ang DOJ Secretary na pigilan at ipagtanggol ang
mamamayan bilang abogado ng bayan. Yun ang pagkukulang mo, Aguirre. Sa korte ka na lang magpaliwanag. At kung kinonsinti mo pa, dahil nagtagumpay yun at ginawa talaga ng mahabang panahon, wala kang ginawa, parang kinonsinti mo, nagbulag-bulagan ka, yun ang pananagutan mo. Wala namang akusasyon sa iyo na ikaw ay kasama sa reward money kapag nakapatay, nakatukang, hindi ka kasama doon. Pero yung trabaho mo as Justice Secretary, yun ang may pagkukulang sa aking sariling opinion. Issue lang ito, Secretary, kilala mo ako, kilala kita. Pero wala tayong magagawa. Yung korte ang naglabas ng pangalan na kasama ka, edi harapin mo lang ito. At doon ka sa korte magpaliwanag. Yun dito, ginagawa mong paghahayag sa media, social media, yan ay hanggang doon lang. Walang pakialam ang ICC sa local, national media dito sa Pilipinas. Ayun. Kasi si Aguirre po ay isa ho sa mga natawag na perpetrators na tinatawag na posibleng ma-issuehan din ng warrant of arrest. Kasama si Senador Bato, Go, at Director Gira ng NBI, Secretary La Peña ng PIDEA, at yung mga PNP chief dati. Ilan ba naging PNP chief nung panahon ni Duterte? 4 yata, o lahat yun. Albayalde, Dumlao, Pasculan, Bato de la Rosa. Hindi ako kakamali. Mabigat pero wala tayong magagawa. Magandang balita ito sa pamilya ng biktima kasi matagal na lang ipinagdadasal yan at tinahanap ang katarungan. Hindi naman sila kontento si Duterte lang ang makulong kasi alam niya si Duterte ay maraming tauhan na gumalaw. Ang pinakamabigat yan, reward. Alam mo yung reward system ay kasalanan yun eh. Lalo na buhay ang kapalit. Di ba yung reward para sa pag-aresto? Eh hindi, yung nangyari ko kasi noong mga panahon yun eh. Reward, money. Pag nakapatay ka, nakatukang ka. 500,000 sa mga simpleng tao. Simple. 1,000,000 sa malaking tao. Pag di umani drug lord, malaking sindikato, 1 million. Pag napatay mo. Patay ang pinag-usapan, hindi pag-aresto. Kaya bawal yun. Parang gumastos sila ng pera para pumatay ng tao. Pumatay naman yung mga otoridad dahil utos, dahil may reward. Kaya nga, ayan, sinisingil na sila. Ang pangit ibalita, ang parang sakit ibalita. Yung reward system para sa paghuhuli at dalhin sa korte, okay lang yon. Pero yung reward para patayin, reward para pumatay, karumal-dumal yun. Eh hindi pwedeng itanggi. Kasi ang dami na nagsalita. Si Garma nagsalita ng may reward system. Si Espindido nagsalita na rin, yung Colonel dati. Marami ho. Pinagmalaki pa nga nila sa hearing yun eh. Na kaya nga naging masipag noon ang mga otoridad eh, kasi nga may pera. Pag may naitumba. Eh ngayon, hinahabol na kayo. Puro denial na lang kayo ngayon. Pero ang korte at ang biktima, malakas ang ebidensya against you.